So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may Motoposh Pulilan branch para sa update natin. Sa mga nagtatanong ng update para dito sa may Motoposh Pinoy 155, ito na po yun. So alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Nasa Walk around presyo ng natin to, motor. ayos na ayos yan. Minsan, nasa kwento ng rider. Galing sa wala, ngayon may direksyon. Pawis ang puhunan, hindi koneksyon. Kada ikot ng gulong, may bagong misyon. Bawat kilometro, inuukit ang panahon. Hindi ako bumibiyahe para lang makita. Bumibiyahe ako para may mabago sa pamilya. Gasolina man ang nauubos sa tangke. Pag-asa naman ang laging napupuno sa dibdib. Sabi nila, maliit lang yan, ordinaryo. Pero di nila alam, dito nagsimulang pangarap ko. Hindi sukatan. So ayun na nga mga best, no, available nga po dito ng Pinoy 155 ng Motoposh. Ito sa side natin yung mga available ng kulay. Meron silang kulay red, kulay blue at itong kulay black. Puro glossy finish po yan yung lumabas sa kanila. So umpisahan natin, walk around natin to para dun sa mga gustong bumili ng ganitong motor, may idea tayo. Ano ba yung tsura niya? Let's go. So malapad yung kanyang cowling. Ayan, ito yung pinaka-presyo niya, 46,000 yan. So alamin niyo na lang yung monthly niya tsaka yung rebate niya kung magkano. Ayan. So naka bulb type na may maliit din tayong bulb dito, may chrome style dito or chrome sa kanyang headlight, naka pa box type. Yung cowling niya malaki talaga. Okay. So yung signal light natin dito naka pa box type din, flexible din 'yan. Meron tayong telescopic fork, maganda yung kanyang paint job, kulay gray na may parang mga glitter effect din tayo rito, pati yung kanyang fender glossy gray din yan at mahaba, metal naman yan. Yung extension niya is plastic. Meron tayong kulay black dito. Naka drum brake tayo dito sa harap, naka wide spoke din tayo rito at yung size dito ay 2.75 by 17. Ayan. So sa side naman ng makina, nagustuhan ko dito yung tambucho niya. Ang ganda ng tambucho, oh. 'Di ba? Ang ganda ng pagka-glossy niya, no? Ayan, no, yung para siyang yung alam niyo yung stainless talaga siya. 'Di ba? Ayan, no, ang ganda nung ang ganda, no. Wala siyang pintura, yun talaga. Yun talaga yung pagka-stainless niya. Ayan. So ito yung other side ng makina. Wala tayong monitoring ng oil dito. So at least monitor nyo pa rin kung kailan kayo nagpa-oil or nagpapalit ng oil or kailan ba o ilang kilometers ba. Okay? Tapos kagandahan din dito is yung kanyang carb is Japan technology din. Kaya alam natin natatagal talaga yung carb niya. Ayan. Japan technology yan eh. So, meron tayong kickstart, foot pegs para sa rider, makapal, may rubber din yan. Rear brake pedal, smooth lang din. Yung ating foot pegs para sa angkas, naka round style din tayo rito na may rubber din. Ingat lang tayo dito sa ating tambucho kasi nga wala siyang cover. Lalo na yung mga naaangkas dito. Ayan, sobrang lapit natin sa tambucho. Yun lang, concern lang naman ako sa inyo. Decals natin para dito sa ating gas tank. Ayan, simpleng-simple lang din. Minimalist lang talaga siya. May Motoposh lang siya dito. Kulay orange, white, and black yung combination. Same lang din dito. And naka twin shock tayo rito. Dalawa dito sa harap. Ay, dalawa dito sa harap. Dito sa side. Dalawa din dun sa side. Naka drum brake din tayo rito. At yung size natin dito ay 3 by 17. Ayan. Ito naman yung swing arm. Medyo maliit lang din yung ating swing arm. And yung ating bracket, pwede na tayo maglagay dito ng top box. Okay, bili na lang tayo rito. Kagandahan dito, sobrang kapal ng metal na ginamit nila rito. Tapos straight siya. Kaya kahit bumili tayo ng top box, ayan, papatong na lang natin dyan yung ating top box. Meron na rin tayo ritong bracket. Ayan, para hindi masagi yung ating signal light. Pero flexible naman yan. Pero syempre, mas safe pa rin na may ganito. Okay, ito yung tatamaan imbis na ito. Medyo mahal din naman kasi ito eh. So yung signal light niya naka bulb type din, pati yung ating tail light bulb type, napapa-box type. Meron din tayo reflector dito, lagayan ng plate. Yung ating fender, ito metal.
Ito naman is plastic. Ayan. Okay. So sa side, meron na rin tayong chain cover. Yung ating sprocket size ay 428-42T. Yan. Yan yung ating sprocket size. Chain cover, meron na din. Naka-CDI na rin tayo rito. May motopush din tayo rito na nakalagay. And then, kung gusto nyo ng pang sidecar, available na po yan. Meron na po tayo rito nakaabang. Yan. So, dual head shifter din tayo rito. Ito may rubber dito. And, yan. 'Di ba? Yung upuan natin, makapal talaga. Mga pang tricycle talaga, ganito yung upuan. Sobrang kapal. Tapos, malambot din naman siya. Hindi siya katulad ng iba na sobrang tigas. Ito malambot, makapal na yung foam. So, gas tank natin dito, nasa 10 liters. Yung estimated ko dito. Ito yung ating cup. Okay? So, naka-upright position din tayo rito. Naka-analog type. Yung ating panel gauge. Speedometer, odometer. Meron tayong Pinoy na nakalagay dito. Hindi motopush. Pinoy na nakalagay dito. So, signal light niya, neutral pag naka-high beam. Ignition, sobrang simple lang. Pati yung susi natin dito. Simpleng-simple lang din. Ayan. Sa mga switches niya, meron tayong park light, headlight, hazard switch, electric starter, front brake, smooth naman. May rubber din tayo rito. May rubber din dito. Yung clutch natin dito, smooth din. High and low, signal light, pusina. Grip natin makapit din naman. Tsaka payat lang din. Tapos yung throttle, malalim. Ayan. So, yan. Yan yung kabuuan ng ating Motoposh Pinoy 155. So, sa lahat ng mga gustong bumili nito, na kagaya ko ang height, abot ba ng 5 to na kagaya ko? Check natin. Let's go. So, ayun na nga sa mga naghahanap ng update para dito sa may Motoposh Pinoy 155. Okay? So, meron sila 155cc. Meron din silang 125cc. So, check na lang natin yung another vlog para doon. So, ayun na nga. Sa mga nagtatanong is kung sulit nga bang bumili na ito. Nasa sa inyo naman yon. Ito, 46,000. Mabibili nyo ang 155cc ng Motoposh. Okay? Sa mga naghahanap ng pan-tricycle dyan, murang-mura din. Tsaka marami naman talagang gumagamit na ito. Lalo na dito sa may Pulilan or kahit sa amin sa may San Rafael. Dahil nga meron ding Motoposh doon na malapit. Okay, sa may San Ildefonso, meron din silang branch. Okay, so ayan, sa mga naghahanap ng pan-tricycle, single, pang custom, pwede to. Yung iba ginagawa to scrambler type. Okay, so yun. Check natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko. Ang ganitong motorcycle, medyo mabigat siya kapag ganito. Ayan. So, yan yung itsura niya kapag naka side stand. So, upuan natin. Try natin upuan. Okay, yung upuan niya makapal. Pagkamalambot din. Tapos, tayo natin. Ay, sobrang tingkayad tayo rito. Ayan, sobrang tingkayad. Pero, manageable naman yan. Kaya nating mag-adjust para dito. Ayan. So, nakataas yung ating kabilang paa. Nandito naman din yung isa. So, sa shock niya. Uy, okay, yung shock na ito Ayan may konting adjustment lang dito. May napapansin lang ako. Dito sa may T-post niya. Siguro kailangan lang higpitan. Pero, ayan, malambot yung shock. Siguro rate natin ng mga 7 out of 10. Turning radius niya, malawak din siya. Ayan. Pag sa kabilang side, turning radius, may space pa naman para sa ating legroom. Okay, malaki yung gas tank. Siguro mga nasa 10 liters to. Ayan, parang mga gas tank ni TMX. Ganun yung itsura niya. Okay. So, yan, magaan yung motor talaga. Kahit sabihin nyo 150cc to. Tapos, kung papang sidecar nyo naman to or tricycle, okay na siguro yung ating shock dito. Kasi nga, 4 yung shock natin dito. Or kung gusto nyo naman na kayo lang, pwede nyo tanggalin din. Na-adjust naman yan. So, yung ating OBR naman sa upuan is sobrang kapal ng upuan nito. Halos pang karaniwan talaga or mga basic talaga na pang tricycle is sobrang kapal ng foam na ginagamit nila. Tapos medyo hindi siya ganun kalambot. Nandun siya sa gitna na may malambot at matigas. Ayun, nasa gitna siya. Pero yun nga, sa tingin nyo sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na
ng ganitong motorcycle. Comment nyo kung ano yung mga nag-experience nyo, mga naging issue nyo, para at least open tayo sa lahat. Okay, so ayan, binabasa naman natin yan. At para at least dun sa mga willing na bumili ng ganitong motor, mayroon silang idea ano ba yung mga naging experience nyo. Para makatulong tayo, diba? So yun, center stand natin. Center stand ba natin is magaan ba siya? Magaan din naman pala. Okay naman, goods naman. Ayos. So yun na nga mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, itong Motoposh Pinoy 155. Andyan sa screen nyo, ipapakita ko na lang yung ating cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyong i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun na nga mga best no, ito na ba ang motor na ayun na nga mga best no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Hindi para sa mga sumuko, Motoposh. Hindi lang pangalan, simbolo ng bawat manggagawang lumalaban. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa bawat biyahe. Hindi lang makina ang umaandar, kundi pangarap ng buong pamilya. Hindi importante kung saan ka nagsimula, ang importante hindi tumigil ang gulong ng buhay. Hindi lang motor, kasama sa pag-abot ng pangarap